Kasi patutulogin tayo ng diablo pag aantok-antok. Amen. Okay. Sige po. Salamat sa Lord. Kaninang umaga, sobrang lakas ang ulan. Sino dito ang urong-sulong dahil lalakas pa ang ulan? Pero salamat sa mga hindi natinag sa lakas ng ulan. Amen? Amen ba? Nako, kailangan talaga. Ang ganda pa naman ang ating pong paksa ngayon. Warfare. Spiritual battle. Pero ang title niya, Standing Firm in the Battle. Nakatayo pa ba tayo? Of course, yung nandito, nakatayo talaga yan. So, yung mga kasama natin wala dito, patuloy natin ipanalangin. Amen. Praise God. So, paki-open na lang po ang ating pong laptop. Wala si Ma'am Precious. Paki-open muna. Sino ba ang naka-assign dyan kanina? Paki-open po yung ating PowerPoint. Ang nakalagay, Standing Firm in the Battle. Salamat na lang. Andito si Brother Mark kasi wala si Sister Mary. Last Sunday, Sister Mary po ang nag-operate niyan. Ngayon, si Brother Mark. So, ang Diyos ay lagi nagpapadala ng manggagawad niya. Amen po. Purihin ang Panginoon. Yon, are we ready? O bago pa daw lilipad ang airplane, fasten your belt. Fasten your belt. Lilipad na po tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Panalo na tayo. Lahat na nandito ay panalo na po. Huwag tayong magpapagulo. Huwag natin guluhin ang ating isip. I-focus natin ngayon sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Minsan, nangyayari talaga yan sa isang church, sa maliit na church, sa malaking church, na namimili tayo ng speaker. Alam ko yan. 30 years ago, doon sa aming malaking church, meron kaming 6 na services maghapon. At yung iba, sabi nila, alas 5 ako a-attend. Sabi nila, ako 10 o'clock. Yung iba 1 o'clock. Yung iba 3 o'clock. Yung iba 6 o'clock. Namimili sila ng speaker. Dito po, sana, ayaw mo natin ng speaker, ayaw mo natin ng messenger, pero respeto natin ang salita ng Diyos. Amen ba? 1, 2, 3. Irespeto natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Oo. Sino man ang gagamitin ng Lord na bibig na tumayo magsalita, salita pa rin na ng Diyos. At igalan natin ang salita ng Diyos at palakpakan natin ang Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Sige po, Brother Mark. Okay. Ngayon, may I request everybody to stand up. Sabay-sabay po natin basahin ang scripture reading. Babasahin po natin loud. Open our mouth, open our heart, and read it with understanding. Amen? With understanding. Sige. Babasahin natin ng malakas. Pakibantayan niyo lang po yung ating video, baka biglang mamatay. Pakaalalayan lang po si Sir Rhea dyan, ha? At ang ating video. Okay. Sige po, basahin natin. Finally, sabay-sabay po tayo. Finally, sabay-sabay tayo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 11, put on the whole armor of God. Next slide, please. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we, lakasan natin, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against, next slide please, power
against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Nakasan niyo pa? Verse 13, wherefore, take up unto you the whole armor of God, that we may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand. Therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Let us pray. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Malinaw po namin binasa. Naintindihan po namin, Panginoon, that finally, we have to be strong in the Lord and in your mighty power. Thank you, Father God, for giving us the grace to stand. Stand after the battle of God. Thank you, Lord, for we won the battle already. Andito kami, Panginoon. Matagumpay na. Pinagtagumpay niyo na kami, Panginoon. Kaya salamat po na hindi nagtagumpay ang kaaway sa amin. Sinabi na po yan kanina sa aming mga awitin, sa aming mga panalangin. Lord God, na kami ay pinagtagumpay niyo na. Kaya salamat po, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami na wala kaming ibang isipin sa oras na ito, kundi pakinggan ang iyong tinig. At man ang tinig ng kaaway na nais manggulo, sa pangalan ni Jesus, pinapaglayas kita sa lugar na ito, in the name of Jesus. You spirit of disturbances, you spirit of pride, hindi mo kayang matitigasin ang mga puso ng bawat isang nandito ngayon na nagtagumpay na sila in the power of the Lord, in the might of the power of the Lord. Kaya wala ka na magagawa. Satan, in the name of Jesus, I declare you defeated right now. Hindi ka na makagalaw in the name of Jesus. You cannot deceive the people of God. You are a liar. Get out of this sanctuary right now, because we have the God of truth. We have the God of truth. And we declare that only Jesus will reign in this place right now in the name of Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Satan cannot disturb us anymore. Satan cannot harden our hearts anymore, because you have won the battle. You have won the battle. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Marami pong salamat, Ama. In Jesus' name, we thank and we pray. And everybody say, Amen. 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 You can shout Amen. Shout Amen. Amen. Salamat po. Pwede na po kayo makakaupo. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sa umaga nito, ang ating, sabi na dito, the reality of the battle. Pero bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko lang pong alalahanin natin ang mensahe ng Lord last Sunday. Ang sabi ng salita ng Diyos last Sunday, we are the church. Sige nga, sabay-sabay na natin sabihin, we are the church. So, bakit tayo nagiging church? Tao naman tayo. Akala natin ito yung church, ng building na ito. No, we can gather anywhere without this building. Dati po, matagal po akong nag-preach sa ilalim
ilalim ng mga puno ng mangga. Inabot ng 3 months, wala kaming bubong, wala kaming dingding. Aming church, sa ilalim ng mangga. Sino ba ang church? Tayo po ang church. Dahil mula nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, ay nasa atin na ang Holy Spirit na nanahan sa ating puso. Amen? Amen? Nasa puso mo na ba si Jesus? So you are the church. Dahil ang sinabi ng kanyang salita, lahat ng tumanggap kay Jesus ay pinanahanan ng Holy Spirit, and our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen? O yun, makinig mo na kayo yun. Huwag muna kayo mag-usap, ha? Gusto ko maintindihan mo ito sa inyong murang isip pa, maintindihan mo ito. Dahil po, lahat tayo haharap ng battle. No? Mabata tayo, matanda, haharap tayo ng battle. At ang sabi, we are the temple of the Holy Spirit, we are the church, and we are the parts of the body of Christ. At ang lahat ng parts ng body of Christ, sabi na Sunday, ay very, ano daw yun? Sino nakaalala? Lahat ng parts of our body is very important. Salamat sa nakaalala. And sabi, nobody is left out. Wala maiiwan. Wala hindi importante. Sa bahagi ng ating katawan, ang ating kuko ay importante. Masakit ang daliri ng walang kuko. Amen? Ang ating isang daliri ay importante kasi mahirap pag kulang ang daliri. So, ibig sabihin, sa body of Christ, lahat ay importante. Kahit kung maliliit na bata, kahit makulit na bata ay importante. Amen? Kahit mga senior, importante. Kahit sino ka man, importante. Walang tinatani ang Diyos. Sabi ng Lord, I give each one, lahat daw ng mga kapatiran ay binigyan ng Lord ng kanya-kanyang ability. Binibigyan ng Diyos ng kanya-kanyang regalo. Are you with me, young people? Bitawan mo na yung mga inyong cellphone, kung hindi naman yan Bible, kasi nandito naman yung Word of God. Makinig muna, ha? So, gusto ko maintindihan nyo talaga para magamit kayo ng Lord sa ganyang moralidad. Okay. So, ngayon, dahil tayo ay church, meron po tayong kaaway. Sino ang kaaway natin? Sino umaaway sa atin? The devil. Amen? Sino pa ang kaaway mo? Bukod kay Satan, sino pa? Sino pa? Dapat alam nyo to. Bukod kay Satan, meron pa tayong isang kaaway. Sino? Sino kaya? Oh, salamat sa siguro sarili mo. Matinding kaaway ang sarili na yan. Tapos pinagbibintagan natin lagi. Lahat na lang kay Satan na lahat ang kasalanan. Minsan yung ating sarili ay ating kaaway din. Amen? Sabi ng Holy Spirit, manalangin ka. Sabi ng sarili mo, antok pa ako. Lord, antok. Kalaban natin sarili natin. Amen? Amen? The spirit is willing, but the flesh is weak. No? Gusto natin matulog, mabuti na lang. Hindi kayo nadala sa lakas ng ulan. Dahil pag lumakas pa ang ulan, sabihin natin, may reason na ako sa mga pastor, bishop, na hindi ako nararating kasi malakas ang ulan. Huminto ang ulan. Amen ba? Ngayon, sana pumunta na lang ako. Huminto pala ang ulan. Si Red Gerald, ang layo ng pinanggalingan. Palagay ko, maulan kanina nang umalis ka sa Cavite. Umulan. Pero dumiretso siya. Amen? Wala tayo, taga-rito lang tayo. Hallelujah! Praise God! Okay, diretso na tayo sa ating lesson ngayon. Kasi, gusto ko lang maintindihan natin, huwag natin kalimutan yung lagi, huwag natin kalimutan yung lesson last week, at punta na tayo ngayon. The reality of the battle. Okay, nakarinig na kayo ng giyera sa Israel, sa mga
yun. Ang daming giyera sa iba't ibang country. At dati rin, may giyera din sa atin dito sa Pilipinas. Mga Muslim at mga Christian nag-giyera doon saan? Nagbabarilan doon sa Mindanao. Mabuti na lang dito sa Metro Manila, ang nagigiyera dito ay ang dalawang parte ng politika. Ang green at ang red. Nag-aaway din, di ba? Nag-aaway din ang mga politician. Ano ba ang reality of the battle? Ano ba? Meron din spiritual battle. Kung may physical battle, may spiritual battle. But ibang mga Kristiyano ayaw pag-usapan ito. Dahil sabi nila, bakit minamagnify si Satan? Hindi po natin minamagnify si Satan. Pero huwag natin maliitin si Satan. Kasi si Satan, malakas din. Pag mahina ka ni Kristiyano, tatalunin ka. Pero kung malakas ka na Kristiyano, talo mo siya. Amen? O number one, reality of the battle. Financial hardship. Sino dito ang hindi dumanas ng financial hardship? Ang dami niyang pera, bumagyo araw-araw sa linggo, wala siyang problema dahil utangin ko, hihiraman ko. Sino dito? Di ba lahat tayo may financial hardship? Amen ba? O sino wala? Hihiraman ko talaga. Ang walang problema sa financial. Lahat may problema. Ano pa? Spiritual struggles among brethren. Walang kulibo. Spiritual struggle between brethren. Bakit ba itong kapatid ko na ito, napatawad ko naman ito, pero ayaw ko siya makita? Bakit itong kapatid na ito, napatawad ko na ito, pero naiinis pa rin ako sa kanya? Bakit ba itong kapatid na ito, wala na natin nakita? Hindi maganda. No? Ang ating mga spirit, hindi ko yung ka-espiritu. Iba ang espiritu ko. The spiritual struggles among brethren. Next, emotional pains. Bakit ako ginaganito? Ang bait ko naman sa kanya. Marami man akong ginawang mabuti. Bakit ako sinasaktan? Bakit ako nililibat? Bakit ako sinasaksak sa likod? Bakit ganito? Ang sakit. Ang sakit, Lord! Ang sakit, Lord! Emotional struggle. Amen? The truth. Anong katotohanan? Balik po muna tayo sa... ito pala. Betrayal. Ito ang masakit. Betrayal. Yung bang pinagkatiwalaan mo. Close na close kayo. Yung pala. Sinasaksak ka sa likod. Nililibak ka pala. Nung kamitian mo ng harap-harapan. Di ba masakit yun? Di ba that is betrayal? No? Another, broken relationship. Minsan nagkakagalit-galit ang mag-asawa. Minsan nagkagalit-galit ang magkakapatid. Minsan nagkakagalit-galit ang mag-ina, mag-ama. Minsan nagkakagalit ang mga best friends. That is broken relationship. Ano pa? Typhoons. 2 linggo na lagi walang pasok. No? Yung iba natutuwa na walang pasok. Kami ang precious na lulungkot. Ba't kaya kami nalulungkot pag walang pasok? Walang bintangan din. walang pakulenta. Pero, typhoons yung masaya. Dahil walang pasok, magtutulog kami, nakapon. Pero nakakainip kaya, no? 2 linggong tuloy-tuloy na walang pasok at marami pang iba. Amen. Hallelujah! Alam mo ba sa akin, noong August 5, August 6, na napakalakas ng bagyo, yon ang pinakamasaya kong araw. Bakit kaya? Siguro mamaya ko sasabihin. Okay. Sabi dito, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen? Minsan daw, iyak ka ng iyak, magdamag. Oo, magdamag ka nag-iiyak sa sama ng loob, sa lungkot, sa problema, ano-ano pa. Pero pagkagising mo sa umaga, joy
Magkita-kita tayo at promise ng Lord. Ano yung promise ng Lord? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ano yung kasunod? They are new every morning. New every morning. Hindi niyo yun alam? Hindi niyo alam yung kantang yun? Naku, memorizin niyo yan. Para pag may problema kayo sa gabi pagtulog, awitin niyo yan pagising sa umaga. Amen ba? Amen ba? Oo, gusto niyo malungkot forever? O di bahala kayo. Kung gusto niyo talaga pagtulog malungkot, pagising malungkot, maghapon malungkot, kinabukasan malungkot, yun ang gusto niyo? Yun ang gusto natin? Sino may gusto ng ganung buhay? Wala rin taas. Sino gusto masaya tuwing umaga? Wala rin. Si Gerald ang malakas. Ang amen. Gising po, gising! Ang init na, ang ganda ng araw, walang ulan. Gising, gising, gising. Sabi dito na, the steadfast love is new every morning. Amen ba? Ayaw niyong sumaya, paala kayo, magkasakit kayo sa puso, magkasakit kayo sa utak, pagkatapos sakit ang utak niyo, ang puso niyo, magkasakit ang buo niyong katawan. At hihiga ka na ng ilang araw at sabihin mo, hindi ako mapagsambay, hindi ako mapagkasila, nakahiga ako, may sakit ako. Dapat hindi negative ang ating laging sinasabi, dapat laging positive. Amen! Sabi dito, the truth. We don't wrestle against flesh and blood. Hindi tayo nakipag-wrestling, hindi tayo nakipag-boxing, hindi tayo nakipagbarilan, hindi tayo nakipagsaksakan sa laman at dugo ng tao. Amen? Sino ang ka-wrestling natin? Wala, hindi alam. Sino ang kalaban natin? Ha? Yes, binasa natin kanina, nakalimutan ulit. Kababasa lang natin, alam mo ako, teacher ako, school principal ako, kaya hindi pwedeng hindi matuto sa akin ng estudyante kasi makulit ako na teacher. Kailangan maintindihan. Kailangan bago umuwi, may naintindihan ng estudyante. Dahil sayang lang. Sayang po ang pagpunta nyo sa school everyday. Ang pag-uwi ninyo sa bahay, sabihin ng nanay, anong natutunan sa school? Anong tinuro ng teacher? Pag sinabi mo, ay, ewan ko po, hindi ko po maalala. Ay, huwag ka nang tumigil, huwag ka nang pumasok, tigil ka na, sayang ang baon mo. Sayang uniform mo. Sabi ng parent, wala ka palang natutunan. O sa church. Ano ang mensahe ng pastor? Ano natutunan mo? Ayaw ko ba, no? Naalala ko lang yung joke ng pastor. Hindi ko naintindihan kung ano sinabi. Yun ang delikado. Na yung maintindihan, maalala natin ang joke, pero hindi natin naintindihan yung buod ng mensahe ng Diyos. Sabi kanina, standing in the battle, standing firm in the battle. Kailangan tumayo tayo na matibay sa laban. May laban po tayo. Amen? O sabi doon, hindi daw natin kalaban ang katabi mo. Hindi natin kalaban yung kasama mo sa bahay. Hindi natin kalaban yung kapwa natin. Hindi natin sila kalaban. Amen? Sino kalaban natin? Sino? Against the works of the devil. Binasa natin kanina sa scripture reading. Kaya, di ba sinabi ko, basahin natin with understanding. Basahin natin with a loud voice. Ganyan po ako, sinasabi ko sa mga teachers sa school. Pag pinabasa niyo estudyante, kailangan malakas para marinig niya ang kanyang binasa at kaintindihan niya ang kanyang binasa. Kasi pag silent lang, hindi niya maintindihan. Kailangan malakas. So kanina malakas at binasa ng
Amen! Kala nyo ba hindi nakakapasok si Satan dito kasi church to ng Lord? Pumapasok siya, nangungulit siya ng mga nagsasamba dito. Sinasarado niya ang isip, pinapatulog niya, pinapagdaldal niya sa katabi para hindi maintindihan ang mensahe ng Lord. Yan ang trabaho niya. Amen! Okay, sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, God allows battles. Bakit niya inaalaw ang spiritual battle? To show that He is our banner. Ano ibig sabihin ng banner? Siya yung sumusuklog sa atin. Ano po yung aking Tagalog? Siya ang nagtakip sa atin. Amen? Amen ba? Hindi po bawal amen. Lakasan niyo po ang amen niyo. Kasing lakas ng ulan. Kasi baka pag hindi niyo lakasan ang amen niyo, lumakas pa ang ulan. Amen ba? Yes. Praise God. Hallelujah. Next slide please. Okay. Kailangan daw malaman natin ang tactics ng kalaban. O alam niyo ba? Yung mga sundalo na totoo, yung sundalo talaga na physical, nagmi-meeting yan sila. Pag meron silang lulusubin na giyera, magmi-meeting yan sila. Alamin nila kung ano yung gagawin nilang tactics at paano nila malaman kung paano nila susugurin yung NPA sa isang lugar. No, kung ano yung taktika ng kalaban ng NPA para sila ay labanan din, para sila matalo, ganon din sa espiritual. Kailangan malaman natin ma-recognize natin ang tactics, ang taktika, tactics ng kaaway, ang kanyang mga ginagawa, alamin nga natin. Okay, number 1, fear and bad dreams. Naranasan niyo na ba managinip ng pangit? Nakakatakot? Alam niyo ba, noong August 5, grabe sabay kami ni Pastor Presos nang nanaginip ng pangit. At sabi niya kinabukasan, Ma, ang pangit ang panaginip ko, Ma. Ang pangit ang panaginip ko, Ma. Ay, ako pangit din ang panaginip ko. Punta ka dito, Ma, sa school, Ma. Mag-pray tayo, Ma. Ay, ang pangit din ang panaginip ko. Kailangan puntahan ko siya. Kailangan pumunta ako kasi parehas kami na naginip ng pangit. At hindi talaga maganda. Pangit talaga. No? Ngayon, so nag-pray kami. Grabe yung prayer namin. Nag-warfare kami. Ibig sabihin ng warfare, nakipaglaban kami sa diablo na hindi natin nakikita. Amen? Okay. So, hindi ko na ikwento yung panaginip, pero pangit talaga ang aming panaginip. Pero magkaiba. Magkaiba yung panaginip namin parehong pangit. So, sabi ko, sige, halika, punta ko dyan, nag-pray tayo. So, grabe prayer namin. Ang tagal namin nag-pray hanggang sa na-release kami. Nawala yung takot. Lumakas kami. Ilang oras yun, nag-pray kami doon sa school. At nagkaroon kami ng peace. Amen? Kasi ang unang gusto ng kaaway, to steal the peace. Gusto na nakawin ng diablo ang kapayapaan. Amen ba? Amen. Gusto ng diablo na mawala ang kapayapaan mo sa pagtulog mo sa gabi. Amen. Sige nga, mga yun, picturean nyo ngayong ating mga ano dyan para hindi nyo kalimutan, para meron kayong gagawin. Picturean nyo yung mga verses dyan, ha? Okay. Number 2, division among leaders in the church. Yung pagkahati-hati ng mga leaders, hindi lang sa Zeal Church, sa ibang church, sa maraming churches nangyari yan. Kapag usap-usap kami sa mga ibang church, nangyayari din sa kanila. Division in the church. Sabi ko nga last Sunday, we will not divide, but we will multiply the church. Amen? Amen ba? Gusto ng diablo hatiin. Gusto ng Diyos paramihin. Hallelujah! Kaya nga, pagkatapos natin mag-open sa Tarlac, mag-open tayo sa Cavite, mag-open tayo sa Cainta, sa
financial pressures. Naranasan niyo ba ang financial pressures? Ang daming tumatawag sa cellphone, naniningil. Iba't ibang number. Hindi ka talaga patigilin. Alam ni ano yan ni Aris, Father Aris siya, dahil naniningil yata ito eh. No? Di ba nasa naniningil yung inyong company? Hindi ka pa makulit? Hindi ka nagagalit? O huwag kayong pagalitan ng mga sinisigil, nininervous na yan. Di ba? At yung iba nananakot pa. Pag hindi ka magbayad, ganito, ang daming sinasabi, buti kong isa lang. Ang meral ko nananakot din. Ang Manila Water nananakot din. Ang mga financing nananakot din. Di ba? Ang mga inupahan natin nananakot din. Aba, grabe. That is financial pressures. Saan? Sa family. Sa kikisi nangyari. Dito sa Zion Church. 2 linggo na tayo deficit. Di tayo makabayad. Ang ating mga ibang bayarin. Kaya deficit tayo. Those are financial pressures. Pero, anong sabi? Anong dahilan? Dahil gusto ng kaaway to stop the work of the kingdom. Gusto ng kaaway na malilito ka na kasi ayaw ko na maglingkod sa Lord, ayaw ko na magsamba. Tapos itigil na lang natin ginagawa natin. Tigil na lang natin. Wag. Kasi pakanayo ng Diablo. Amen? Taktikan yun. Pahihinain niya tayo. Pamangambahin niya tayo. Nangyari ba sa akin? Muntik na. Buti na lang, napakabuti ng Diyos. Grabe na, parang sasabog na ako. Daming problema, kalipat kanan, likod at harap. Ang sabi ko kay Pastor Precious, magbakasyon kaya muna ako. Saan ka naman pupunta, Ma? Sabi ko, kung doon ako sa Cavite, ayaw ko unbeliever. Hindi na makakatulong ang unbeliever. Unbeliever tayo. Punta kaya ako sa Binangonan. Hindi rin pwede. Kasi may sakit doon. Baka magkasakit. No? Sabi ko, pupunta kaya ako sa ganitong lugar. Hindi pwede. Kasi hindi nila dapat malaman ng mga unbeliever na talunan ng mga believer. Amen? Yes. Sabi ko kay Pastora SB, Pastora, kailan ka pupunta sa mission sa Tarlac? Next week pa. Sabi ko, next week pa. Ngayon na. Alis na tayo. Kahit wala akong pera, alis tayo. Umalis kami. My purpose is to unwind my mind. Ayokong sumabog ang aking utak. Sabi ko, halika muna. Sige, mag-mission tayo. At the Lord is good. Dahil binigyan niya ako ng kapahingahan sa aking katawan. Pero nandun pa rin sa mga chat, nandun pa rin sa social media, ang mga taktika ng kaaway para ako galitin, para ako manghina, para ako sumuko. Ang daming mga ano-ano sa social media. Sabi ko, yes Lord, I will decide not to read. I will decide not to listen. Mabuti na lang, masayahin ko si Pastor Rice. Sabi na, halika ma'am, mag-exercise tayo. Mag-exercise tayo. Sayawan natin ng Lord. Ako, ginawa namin yun sa clubhouse. Dala-dala namin pinamalingkin, nag-exercise kami, nagsayaw-sayaw kami doon. Yes, naaliw ako sandali. At hindi pa rin. Kailangan, Lord, makausap kita, Lord. Ayaw ko, Lord, na makarinig ng ibang boses, Lord. Boses mo lang, Lord, ang gusto kong marinig. Umakyat ako sa second floor ni Pastor SP, sabi ko, dito na muna ako. Kasi gusto ko talaga makausap ang Lord. I don't want to hear anybody's voice. Only the voice of God. So nagkulong ako doon at ako'y nag-iiyak sa Lord. Hinanap ko ang Panginoon, hinanap ko ang pasensya ng Lord. At salamat pagdating namin ng Tarlac, masaya. At
Atong nag-Bible study kami sa mga nanay doon. They are so blessed. They were so blessed, sabi nila. Very timing daw yung aking mensahe na binigay ng Lord. Yung Matthew 11:28, "Come to me, all you are heavy laden, and I will give you rest." Sila rin pala ay nagdanas ng mga problema. At ginamit ako ng Lord na ma-address yung problema nila, kaya nawala ang problema ko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag ikaw ay nagiging pagpapala sa iba, yung problema mo, sagot na. Amen? Amen ba? Amen. Praise God. Sabi dito, the thief, o basahin natin, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Ano ba itong steal na ito? Nakaw. Pumunta daw ang diablo dito sa mundo para magnakaw. So, literally, may pumupunta talaga sa mga bahay natin para magnakaw. May pumupunta sa ibang lugar para magnakaw. Kaya dito, sa church, lagi dito, Lord, buhusan niyo po na yung banal na dugo. Magpadala po kayo ng libo-libo ang ngel sa church na hindi makapasok kung magnanakaw. Amen? Sa bahay natin, gano'n din ang prayer natin. And then, bukod doon sa literal na nininakaw, ano ang spiritual na nininakaw ng kaaway? Ano ngayon? Kasasabi lang kanina? Ano yung nininakaw niya? Peace! Kung nakikinig talaga, Sister Cory. Peace! Ninanakaw niya ang kapayapaan. Hindi ka makatulog kasi ang gulo ng isip mo. Nag-worship ka, pero ang gulo pa rin ang isip mo. Andito ka sa loob ng church, ang gulo pa rin ang isip mo, sana nga hindi na. Yung iba, okay. Pag-praise and worship, okay. Pagdating ng salita ng Diyos, ginugulo na ng diablo. Paglabas, lalong gumulo. Bakit? Sino may kagagawan? Ang pastor ba? Ang messenger ba? Ang preacher ba? Ang diablo, ginugulo niya ang ating isip to steal the peace. Amen? Ano pa? To kill. Oo, trabaho talaga yan ng masamang diablo. Handa kaya daming mga preso sa munting lupa. Nakapatay. Alam niyo ba? Kahapon narinig ko, nagimbal ako ha. Di ba meron tayong extension na school doon sa Patnubay? A 5-year-old student, sinabi daw, sinabi daw kukuha ko ng baril, pagbabarilin ko kayo, pagpapatayin ko kayo. 5 years old, kinder, nagsasalita ng ganon. Tinanong ni Bishop Kong, saan mo nakuha yung mga salita na yan? Saan mo yan natutunan? Bakit ganyan ang salita mo? Alam mo kung saan yan natutunan? Sino nakahula? Ngayon, alam niyo to. Saan? Sa laro na? Roblox. Maglalaro pa kayo? Huwag na po kayong maglaro. Kasi magiging criminal kayo. Dahil napanood ko ito sa social media, isang batang umiiyak, katabi ang nanay, pinakita ng nanay ang ginawa ng tao doon sa Roblox. Sabi daw niya sa anak, maghubad ka, tapos tumalon ka. Yun daw ang utos doon sa nasa Roblox, ewan ko pa kung ano yung nasa Roblox na yan. Ha? Chat at saka game. Oh, pero game, di ba? O ngayon, huwag na kayong manood noon, huwag na kayong maglaro doon kasi may diablo doon. Amen? Uutusan ka ng kung ano-ano para pumatay ng tao. Hallelujah! Amen? Oh, ngayon, nabalitaan natin sa social media, maraming patayan doon sa school na yon, barilan doon sa school na yon, saksakan doon sa school na yon, bugbog doon sa school na yon. Aba, huwag tayong makiuso sa Amerika. Kung nangyari yan noon, huwag na, dapat hinto na yan dito sa Philippines. Kaninong gawa yon? Yung patayan na yan? Diablo.
Diablo. Okay. Literal. Spiritual, meron din yan eh. Paano tayo pinapatay ng Diablo spiritually? Anong pinapatay niya? Ha? Sige, isip. Anong pinapatay ng Diablo? Ha? Ano? Spiritual. Pananang, panataya. Papatayin niya yan. Sasabihin niya para mawalan ka na ng faith. Wala ka ng gana. Wala kang gana magsamba. Wala kang gana umiti. Wala kang gana magbasa ng Bible. Wala kang gana mag-pray. Dahil pinatay ng Diablo ang pananampalataya mo. Gusto niyo yun? Ha? Oh. Diba? Okay. Let's destroy. Ano ang dinidestroy ng Diablo? Punta mo na tayo sa physical. Ano ang dinidestroy niya? Ano mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran? Ang daming, hindi kayo nanonood ng balita? Ha? Anong pinanood nyo? Mga drama? Okay, ano ang dinidestroy ng Diablo literally, physically? Anong dinidestroy? Anong sinisira niya? Ang mga di ba ngayong mga typhoon na ito, nanood kayo ng balita, ang daming lubog pa hanggang ngayon, ang daming nawawala ng buhay, ang daming namamatay. Ang daming nga nasirang kabuhayan. Amen? Mabuti nga tayo, problema natin, pera lang, sa kanilang buhay, sa kanilang bahay. Amen? Spiritually, anong nadi-destroy? Anong nadi-destroy? Anong dinidestroy ng kalaban? Nangyayari ito sa loob ng bahay. Nangyayari ito sa loob ng church. Nangyayari ito sa workplace. Ano ang dinidestroy niya? Relationship. Thank you. Rev Gerald. Dinidestroy niya ang relationship. Kaya nga na may naghihiwalay ng mga mag-asawa eh. Pakana po yun ng Diablo. Kaya nga may nag-aaway na mag-ina, magkapatid, mag-ama, magkapitbahay, magka-workplace. Dahil gusto ng Diablo, sirain na lahat ng relationship. Amen? Okay. John 10:10 yun na. Nasa John chapter 10:10. Okay. Ano ang gagawin natin? Pagkatapos natin malaman ang tactics ng kaaway, anong gagawin? Isuot, put on the full armor of God. Isuot daw natin buong-buo, walang kulang, ang armas ng galing sa Diyos. Ano itong mga armas na ito na galing sa Diyos? Binasa na natin kanina sa Ephesians chapter 6. Binasa na natin kanina. Amen? Put on the full armor of God. Number 1, ano daw yung isang isuot natin? Basahin. Belt of truth. O, sinturon. May mga sinturon ba kayo dyan? Okay, sinturon. Sinturon daw ng katotohanan. Isuot na natin. Kasi ang mga sundalo ng Diyos, pag pumunta po sila sa giyera at wala silang sinturon, baka mahubaran sila ng pantalon. Diba? Maluwag. Okay. Better truth. Ano daw yan? Speak God's word over your family, over the church, over the school. Amen? Okay. Ano daw gagawin natin? Belt of truth. Magsalita daw tayo ng salita ng Diyos sa ating mga family, sa church, sa school, etc. sa kaaway natin. O sige. Sino dito ang walang na-memorize? Binabalitan ko kasi minsan binabalitan nila dyan. Sino dito ang walang memorize talaga kahit isang verse? Wala talaga siyang alam. Kawawa ka kapatid. Pag wala ka talagang alam, kahit isang salita ng Diyos, dahil pag dumating ang giyera, pag gigirahin ka ng Diablo, talo ka na. Wala akong sabi. Sabi ng
Naku, kawawa ka naman. Ilang araw ka na hindi kumakain. Kawawa ka talaga. Magpakamatay ka na lang, sabi ng Diablo. O anong sagot doon sa Diablo? Anong sagot? Anong sagot? Ha? Pag ganyan ang sinabi sa inyo, anong dapat isagot nyo? Allah! Anong dapat isagot sa Diablo? Speak the word! Speak the word! Ha? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Very good talaga, Sister Cory. Lahat ng sagot galing sa kanya. Madami na siyang points. Kung sa classroom pa ito, malapit na siyang perfect. Okay. Ang sasabihin mo daw, Oy, Diablo, huwag mo akong dayain. Hindi lang nabubuhay ang tao sa spaghetti, sa chicken, sa mga adobo, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Amen ba? Naku, wala sana dito pag sinabi, kawawa ka naman. Ilang araw ka na nagugutuman. Pakamatay ka na lang. Huwag mo sagutin. Oo nga, Diablo. Kawawa talaga ako. Pag ganyan ang isasagot mo, kawawa ka talaga sa Diablo. Dahil kukunin ka talaga niya. Amen ba? Dapat alam natin ang salita ng Diyos na pangkontra natin sa Kanya. Ha? Okay. Maliwanag po yun ha. Meron tayong salita ng Diyos, dapat ang panglaban sa Kanya. Okay, number 2. Breastplate. Breastplate. O, saan nilalagay ang breastplate? Sa mga sundalo? Saan nilalagay ang breastplate? Dito sa dibdib. Kasi breastplate, no? Breastplate. Dito sa dibdib. Ang sabi, isuot daw ang breastplate of righteousness. Ano daw isusuot natin? Righteousness. Katuwiran. Keep your heart right. Ingatan daw ang mga puso. Minsan sinabi ko doon sa kanyang dati preaching, tagal na yun. Kumusta ang puso mo? Kumusta ang isip mo? Kumusta ka, kapatid? Tama pa ba ang iniisip mo? Tama pa ba ang nasa puso mo? Keep your heart right. How is your heart? Okay. Sabi dito, the blood of Jesus covers us. Pag dumating ang tukso ng Diablo, sabi na, huwag ka nang masyadong matuwid. Hindi ka naman paano kung minsan-minsan mangloko ka. Minsan-minsan gumawa ka ng masama. Hindi ka naman na-impyerno agad. Alam mo naman ang Diablo, sinungaling, ano? So, ano sasabihin? Lord, cover us with your precious blood. Amen? Magpa-cover tayo. Magpatakip tayo ng blood of Jesus kasi makapangyarihan ang blood ni Jesus. Mamaya, madaanan natin ang ganyang blood ni Jesus. Amen? So, claim the blood of Jesus to cover you para hindi tayo maisahan ng Diablo. Next, number 3, the shoes of peace. Saan nakalagay ang shoes? Sa paa. No? So, sabi doon, the shoes of peace. Bring peace to your co-workers. Huwag kang palaaway. Huwag kang manglilibat. Huwag kang tawag nito. Huwag kang judgmental agad sa mga co-workers mo. Kundi, ang gagawin natin, si ganun pala siya. Sige, pag-pray natin. Pag-pray natin. Amen? Sabi dito, bring peace. Bring peace to your churchmates, brethren, co-workers, co-employees, neighbors, especially to your leaders. Makipagpayapa tayo. Huwag tayo laging pagsimulan ng gulo. Huwag tayong laging pagsimulan ng away. Huwag tayong pagsimulan ng chismis. Huwag tayong pagsimulan ng kung anong-anong
makakatulong sa kapwa natin. Amen? Kung may nangangaway sa iyo, sabi ng Lord, do not revenge, I will avenge for you. Huwag daw natin labanan yung mga umaaway sa atin dahil ang Diyos daw ang magipaglaban para sa atin. Amen? At pinabasa ko sa social media, ang sabi doon, the best weapon to fight is to keep silent. Huwag na daw tayo masyadong mabunganga sa pagkikipag-away. Pag inaway ka, huwag ka mo nang sumagot, keep quiet, tapos pray in the Spirit, pray in our mind, pray. Huwag tayo pala pumatol agad. Amen? Huwag tayo mapagpatol. Amen? Hallelujah. Ako, naranasan ko naman yan. Okay, naranasan ko yan. Kaya nga, buti na lang may lagi nagpaalala sa akin. Kasi minsan, parang gusto mo lang talaga sumabog. Dahil parang aping-api ka na. Parang sobra na. Mabuti na lang, mayroong kapatid na sabi, yaan mo na. Tahimik ka na lang. Ipag-pray mo na lang. Ipag sa Diyos na lang. Huwag kang gatong. Amen? Amen ba? Huwag tayong gatong. Dahil ang apoy, pag gano'n ka ng gatong, lalong lalakas ang apoy. Pero pag hindi mo gagatungan, alisin mo yung gato, patay. Patay na ang usapin. Amen ba? Amen. Hallelujah. So next, number 4 is shield of faith. Shield. Saan ba nakalagay ang shield? Dito, sa kamay. Diba? Kita kayo sundalo na may ganyan. Anong purpose ng sundalo na yun ng pulis? Para hindi siya tamaan. Amen ba? Spiritually, para hindi din tayo tamaan, gagamit din tayo ng shield of faith. Ano yan? Shield of faith extinguish the fiery darts of doubts and unbelief. Bigay yan ng yung mga doubts, mga unbelief, bigay po yan ng Diablo. Amen? Galing po yan sa Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos ng kalituhan? Nagbibigay ba ang Diyos ng unbelief? Hindi. Gusto ka ng Lord. Blessed is the man who trusts in me. Pinagpala ng Diyos ang mga tao na nagtitiwala sa Kanya. At sabi sa James, hindi makakatanggap ng pagpapala o sagot ang sino man kung siya ay mapabago ang isip. Ngayon, okay. Bukas hindi naman okay. Kanina umaga, lakas ng ulan. Ngayon, ang init. Mamayang gabi, ulan na naman. May tao na ngayon blessed. Bukas, naiinis na naman. Sa isang araw, blessed. Sa sunod araw, inis na naman. Meron bang ganon? Dapat, yan taktik yun ang kaaway. Kaya nga isuot natin ang ating pananampalataya. Amen? Huwag tayong papayag ng patayin ng Diablo ang ating pananampalataya. Isuot natin ito. Panangga. No? Okay. Sabihin ng mga tao, uy, ganito. Sabi ng Lord, pagpalain ka daw. Kasi ito, imposible naman yan. Ay, hindi talaga mangyari. Sabi mo, imposible. Hindi mangyari. Kasi imposible para sa'yo. Is there anything impossible with God? Nothing is impossible with God. Lahat ba kayang gawin ng Diyos? Yes. Kaya. Kayang-kaya. Gusto niyong subukan para maniwala kayo. Yung iba kasi ay maniwala. Dati, nung nalaglag yung karpintero ng Kids of the Kingdom sa second floor, nabubog sa second floor doon sa Natalia, nasunod siya, sumabog ang transformer, nangisay siya, nahulog siya sa baba, sa simento, duguan, nasunog na, duguan pa. Mabubuhay ba yon?
volts, yung puting kuryente na walang balot. Grabe pala yan makapatay. Nangisay-nisay, walang magsakay sa jeep. Dahil ayaw nilang magsakay ng patay. Pero grabe yung prayer namin. 7 kami ng mga staff ko. Mag-pray tayo ng walang patid. Hindi siya mamamatay, mabuhay siya. Sabi ng mga tao, imposible, imposible. Sabi ko, mabubuhay siya. Dahil ang Diyos ko ay walang imposible. Amen? Sunog na sunog. Nung dinala siya ng hospital, hindi na talaga kahit doktor, imposible na siya mabuhay. Dahil sobrang sunog. Sa laki niya, lumiit. Lumiit siya, ganun pala yung nasusunod sa kuryente. Lumiit, nag-swing. And then, ang baho niya, ang baho pala pag nasunog ka sa Meralco na yung 20,000 volts na yan. At duguan siya. Ngayon, nag-pray kami 7 hours without stopping. Hindi, pray kami ng mga teachers. Habang yung ibang teachers nandun sa ospital. Sabi ko, hindi kami titigil hanggat hindi siya mabubuhay. O ngayon, after how many hours, sabi nila, ma'am, tigil na po kayo sa prayer. Buhay na po, buhay. Sabi ko talaga, itanong mo nga sa doktor kung hindi ba tinamaan ang mga organs niya. Mag-pray kami ulit, pray kami ulit, pray kami ulit. At after how many hours, sabi nila, ma'am, hindi daw po tinamaan ang mga organs. Grabe! Hindi makapaniwala mga doktor at mga nurse. Nung pumunta po ako doon sa Oceano, buhay siya. At sabi ng mga nurse at doktor, paano nangyari yun? Imposible po may nabubuhay sa 20,000 volts. Ano po ang sekreto nyo? Sabi ko, nanalangin kaming walang patid mula kaninang umaga hanggang ngayon hapon na kami natapos mag-pray. At alam niyo ba, sa tuwa, nag-worship kami sa lobby ng hospital. Sumama ang mga nurse. Hindi ko alam kung mga Kristiyano ba yung mga nurse na yun. Basta habang namin umaawit sa Panginoon ng victory, nakiawit ang mga nurses. Sabi nila, ma'am, ngayon lang kami nakakita ng ganitong milagro. Amen? Amen? That's the power of faith. Because God, number one gift na binigay sa akin ng Lord is faith. Meron na tayong faith kung tinanggap natin si Jesus. Pero iba yung faith that can move mountains at is a gift. Sa susunod ng mga linggo, pag-usapan natin ng mga gift. Next, helmet of salvation. Saan nakalagay ang helmet? Siyempre, alam ito ng mga praise team. Kasi nag-helmet. Ang helmet na sa ulo. Bakit? Bakit kailangan? Ang sabi doon, helmet of salvation, guard your mind. Bantayan niyo daw ang inyong mga isip. Ang ating mga isip, bantayan. Bakit? Ito po yung battleground ng kaaway. Bibigyan ka ng mali-maling mga iniisip. Akala ko kasi, no? Maraming pumapasok sa isip ng kung ano-ano hanggang sa nagkakasakit na sa kakaisip. May nagsabi sa akin, nagkakasakit na siya sa kakaisip. Kailangan ba talaga tayo mag-isip? Ano dapat gawin natin? Oh, thank you. Mag-pray. Hindi po makatulong yung mag-isip ka, mag-isip. Dahil sabi nga ni Lord General dati, baka daw kumano na ang no? Alam niyo ba dati, sabi ng mga kapitbahay doon, sa Natalia Avenue, kasi napakaraming pagsubok doon, na nilagpasan naman namin. Sabi nila, buti yan si Ma'am Arlene, no? Hindi siya naglalakad ng ganyan. Akala nila maluluka ako doon sa maraming problema. Hallelujah! Buti na lang, matino ang isip natin dahil binibigay natin sa Diyos ang problema. Amen? At may Diyos tayo na tumutulong sa atin. At ingatan natin ating mind. Kasi dito tayo susulan ng diablo ng kung ano. Lahat na ba
puso, bababa sa puso. Pag bumaba sa puso, discourage ka na. Punong-puno na yung utak mo. Pagod pa yung puso mo. Ayaw ko na! Talaga. Ayaw ko na magsamba. Ayaw ko na. Diba? Ngayon, guard our mind. Kasi, ang overthinking ay will make you sick. Magkakasakit tayo. Ang daming lalabas na sakit pag tayo stress. Amen. Pag tayo stress, at gusto ng diablo nung nakaraan, gusto niya, muntik na, ang dami ko na. Saka iisip ko, dami na, hindi. Lalabas ako, magbibiyahe ako, magmi-mission ako, para hindi ako magabi ng diablo. Amen. Praise the Lord. Nung dumating ako, tama, bagyo pa rin. August 5, nag-iyak sa Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga makausap, Lord, ng matagal. Gusto ko talaga, Lord, mag-encounter tayo, Lord. Lord, gusto kita ma-embrace, Lord. Magdamag yun. Iyak ako nang iyak sa Lord. At August 6, nag-fasting po ako ng whole day. At doon po ako kinausap ng Lord. Ang daming sinabi ng Lord. Sabi niya, set free from all worries. Ibigay mo yan lahat sa akin. At tumayo ka. Matatag. Sabi ng Panginoon, dahil hindi mananalo kahit kailan ang diablo, ang dami mo nang pinanalunan na laban. Ngayon, tayo ka. Laban, fight with a good fight. Huwag mo na intindihin yung mga sinasabi sa social media against you. Huwag mo na basahin. Kaya maraming nagsabi sa akin, 3, Ma'am, nabasa mo ba ganito? No, I'm not reading anything. Ma'am, ganito. 4 na tao nagsabi sa akin, I'm not interested. I'm closing my ears for that. I will not listen to you. Hindi ko in-entertain ang mga sinasabi nila. Hindi ko binasa ang mga sinasabi nila. Bakit? Ayaw ko yata magkasakit ako. Ayaw ko magalit ako. Ayaw ko magtalo ako ng kaaway. Kaya talagang hindi ko in-entertain. Sabi niya, Ma'am, ganito. Kung sa palagay mo hindi makatulong sa akin yan, na yung salita na yan ay atakin ako sa puso, huwag mo nang sabihin. So, nangyari, hindi ko po in-entertain. Kaya ano nangyari sa kalaban? Dito mahimik. Wala siyang kausap eh. Di kagaya ng iba. Di ba nagsasagutan sa social media? Nagsasagutan. Hindi nagpapatalo. Huwag nyo na pong gawin yan. Hindi po yung nakakabuti sa mga Kristiyano. Amen? Amen ba? Hindi nakakabuti. 2 years ago, nung munti na tayo dito masara, sulat naman ang ginamit sa akin. Sulat. Yung sulat na yun, pinadala sa lahat ng department sa City Hall. Pinadala sa lahat ng department sa DepEd para siraan ako. Anong sabi? Hindi ko binasa kasi baka atakihin ako sa puso. Pinabasa ko sa attorney. 2 attorney ang pinabasa ko. Sabi ng attorney, ang tindi ng galit sa'yo ng taong ito. Parang papatayin ka sa galit. Sabi ko, hindi ko po maintindihan, attorney. Ba't nagagalit? Wala, hindi ko naman siya kilala. Yung pala, yung diablo, yung galit. Nagalit sa akin, ginamit lang yung taong yun. Amen? Amen ba? Kaya hindi tao kalaban natin, ha? Hindi yung sinong kapatira, wala tayong kalaban. Ang diablo kalaban natin. Kaya yun, dahil hindi ko yung pinatulad, sabi ng attorney, stop replying. Nung una kasi, reply ako. Pangalawa, reply ako. Aba, lalo namang sumikla. Sabi ng attorney, stop replying. 3 ng attorney nagsabi sa akin, stop replying na ma'am. Huwag na, hayaan mo na. So, 6 months siya inabot. Salamat na lang. Nakinig ako sa mga advisor at nakinig ako sa Lord na ibigay ko sa kanya yung laban. Ayun,
sa Panginoon, nagtagumpay tayo. Purihin ang Panginoon. Palakpakan na natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Last, sword of the Spirit. Sword. Ano ba itong sword? Ito yung pangpatay dati. Espada. Dati, no? Espada. Ngayon, ang pangpatay, kutsilyo na, baril na. Yan, dati espada. Sword of the Spirit. Ano daw yung sword of the Spirit? Ito yung God's Word. Alam nyo ba na ang pangpatay sa Diablo ay anong pangpatay sa Diablo? Paano natin siya papatayin? Ha? Ayan o, Word of God. Papatayin natin siya sa Word of God. Huwag tayong gumamit ng mga kutsilyo. Huwag tayong gumamit ng mga baril. Huwag yung binubuli ako, uuwi ako, gagantihan ko yung mga bully dyan sa skulahan, patayo sa masama, pangit, hindi tama. Amen? Ibigay sa Diyos yun ng bully. Ibigay sa Lord yung mga umuusig sa'yo. Ibigay sa Lord lahat ng naglilibak sa'yo. Ibigay sa Lord lahat ng nang-aapi sa'yo. Dahil sabi ng Lord, ako ang lalaban para sa iyo. Pag ang Lord ang lalaban para sa iyo, talo ka o panalo? Talo ka o panalo? Akasan niyo, panalo! Pag ang laban mo ibigay mo sa Diyos, panalo ka. Kaya yun ang tinandaan ko mula noon hanggang ngayon, 40 years ago. Kasi ang dami talagang nangangawi sa akin, hindi ko maintindihan. Ba't ba lagi akong inaaway ng mga tao? Gusto talaga na akong pabagsakin ng Diablo, ginagamit ng tao. At tinandaan ko yung sinabi ng Lord, kung ikaw ang lalaban sa laban mo, magsisisi ka. Pero kung ang laban mo, ipagbayad mo sa akin, panalo ka. Kaya lagi yun ang pinanghawakan ko. Amen? So, yun ang panghawakan natin. Word God. Fight. Ito na, last. Malapit na. Fight with 3 weapons. Okay? Bukod doon, makipag-aaway tayo, ito gamit ang 3 armas pa. Dagdag pa ito sa kanina. Number 1 is prayer. Pray at all times in the Spirit. Okay, manalangin daw tayo lagi. Amen ba? Manalangin tayo lagi. Alam niyo ba, kung tapusin natin basahin ng Ephesians chapter 6, sinabi ni Paul doon, pray with me in all kinds of prayer. Marami palang klase ang panalangin. Amen? Ang alam na natin panalangin, Lord, pahintuin niyo na po ang ulan. Lord, pahingi po ng pamasahe. Lord, pahingi po ng bigas. Lord, pahingi po ng ulam. Oh, number 1 prayer pa lang yun. And there are 7 kinds of prayer. And the most effective prayer is number 7. Ano yun? Na ayaw ng iba. Pero pagdating next week, sa ating crusade dyan sa covered court, I will declare a fast for Zell Church. Lahat ng buong Zell Church ay magpa-fasting and prayer for our crusade. Meron po tayong crusade na gagawin sa August 29 at hindi ko po ito inasahan. Nagulat na lang ako sa plano ng Diyos na sinabi sa akin, susuportahan tayo ng Faith Evangelical Ministries na nakilala ko from Brain of Whip Ministries at sinabi na you are a co-speaker. Isa ako sa magsasalita kasama ang Kenyan. Hindi ko po yun inaasahan pero pinlano ng Diyos. Amen? At sa dami nitong churches, ang Zell Church ang pinili. Dahil gusto ng Lord patunayan sa mga kalaban, sa mga kaaway, that we are standing firm in the battle. Amen? Tumayo tayo ng matibay sa harap, sa hinarap nating
giyera. Di nyo ba alam? 2 months na tayo nagigiyera. 2 months tayo nag-undergo ng battle sa ating church. Alam niyo ba yun? Kung hindi alam, huwag nyo na lang alamin. Mag-pray na lang kayo. At hindi lang naman ako ang dumanas. Ako as a leader, grabe ang battle ko sa KKCA. Grabe ang battle ko sa Zion Church. May battle ako sa family. May battle ako sa ating community. Pero the Lord said, standing firm in the battle. We have to stand firm because God has given us the armor of God. Kanina, sinuot na natin ang balutin ng Diyos. And now, we will fight with 3 weapons. Okay? Ato, labanan na natin ang diablo sa 3 mga armas na ito. Prayer. So, huwag po kayong tamarin mag-pray. Hindi po nakakatamad mag-pray. Kasi ang prayer po pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Kahapon, na-miss kayo. Na-miss ang praise team ng Zeal Church, ng Silica Church, at ng Joke Church. Buong-buo ang praise team nila. Kompleto sila. Puno-puno ang church nila. No? Tapos si Nana, Ma'am, sino pong kasama nyo? Ako lang mag-isa. No? Ako pa naman yung speaker kahapon. Wala akong kasama. Pero, praise team, and the whole Zeal Church, dapat i-embrace na natin kasi hindi nyo narinig ang ganda ng mensahe kahapon about prayer and fasting. Nagawa ko ng YouTube nito, i-share ko sa inyo para makita ba natin ito dito, maintindihan ninyo kung gaano ito ka-effective prayer and fasting. So pray in the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 18. Hindi na natin basahin kasi binasa na natin kanina. Number 2 is praise and worship. Tayo po ay magpuri sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Pag may mga gabi na hindi kayo makatulog, pag may mga gumugulo sa inyo, magpatugtog kayo sa bahay ninyo ng mga war songs and worship songs. Alam niyo ba na mayroong spiritual war songs? Sino nakaalam na mayroong spiritual war songs? Ano ba ito mga praise team? Alam niyo? May alam kayong war song? Oh, praise team, dapat alam niyo yun. War song. Na, ano to, kanta. Isa example, pero lumala ito may mga bago. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are, in the name of Jesus, in the name of Jesus, victory, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play away. Yung mga gano'n, no? Meron yun ang mga war songs na pinagpalayas natin ang diablo sa pamamagitan ng mga awitin. Amen? Okay, minsan mag-forward ako sa inyo ng mga war songs. Alam lang natin, worship songs. Kailangan labanan natin ang diablo sa mga war songs. Okay, bago tayo dyan, punta tayo sa blood of Jesus. Okay. Blood of Jesus. Itong blood of Jesus, yung iba hindi lang maintindihan. Lagi ito mini-mention sa yung first Communion Sunday, ng blood of Jesus. Ano ba itong blood of Jesus? Sabi dito sa Revelation chapter 12:11, they conquer Him by the blood of Jesus. Revelation chapter 12:11. At meron din yan sa Exodus chapter 12, verse 13. No? Sige nga, Brother Mark, pwede ba mabasa yung Exodus chapter 12, verse 13? Total, nasa huling na tayo. Pwede ba mabasa natin yung Exodus chapter 12, verse 13? Kahit mamaya yung Revelation, kasi mahalaga po itong blood of Jesus. Napaka-powerful ng blood of Jesus. Amen? Ano sabi? Ang dugo ay pagiging sa inyo
inyo'y isang tanda sa mga basahin nyo kasi maliit eh. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Noong unang panahon, kailangan ay nilalagyan nila ng dugo ang kanilang mga doorpost, ang kanilang mga pinto. Dahil sabi doon na tanda na sa mga bahay na inyong kinaroroonan, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay. Walang makakapasok na salot o anumang sakuna sa bahay na yon kung merong nakasprinkle the blood of Jesus. Amen! Pakibalik po doon sa Revelation chapter 12 verse 11. Revelation chapter 12 verse 11. Okay? Revelation chapter 12 verse 11. Lapit na pa tayo tapos sa kanyang kanila. Revelation chapter 12 verse 11. Thank you, no? Nasa pakikinig ninyo kasi magagamit dito. They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Tama ba yan? Okay. They triumph over him by the blood of the Lamb. Amen? Nagtagumpay sila sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at nagkaroon ng mga testimony. Amen po. Thank you, Brother Mark. Salamat po. So, ganyan ka-importante ang blood of Jesus. Alam nyo, kaya nga, di ba, pag lumakad tayo, pag lumabas tayo sa bahay, sasabihin natin, Lord, cover me with your precious blood. Para po hindi tayo makita ng kaaway. Para lalagpasan tayo ng mga salot. Hindi tayo lalapitan ng anumang gawa ng diablo. Kasi we are covered by the blood of Jesus. Amen. Number 4, stand together as one army. Is the church one army? Tayo ba ay magkakaisang lalabanan ang diablo? Ha? Amen! Kailangan magkaisa tayo. Sino yun? Sa Brother Mark. Okay. Stand together. Not divided. But together. Together as one. Stand together as one. Hindi yung kami-kami. Kayo-kayo. Bahala kayo. Bahala kami. Hindi ganon, ha? Bawal yan dito sa church. Stand together as one army. Magkaisa tayo. There are two are better than one because they have a good reward for their labor. Mas mabuti daw ang dalawa kaysa nag-iisa. Kaya nga, alam mo, napakapalad yung mag-asawa. Habang buhay ang asawa, mahalin ang asawa. Magmahalan kayo sa isa't isa. Kasi nakakalungkot mag-isa. Amen? Nakakalungkot pa isa. Hindi biro. Ang hirap. Sa grasya lang ng Panginoon, na kaya ko for 37 years ang nagsusolo parent, pero mag-isa. Ang hirap po. Ang hirap maging tatay, maging nanay. No? Ganon din sa church. Ang hirap po na nag-iisa. Ang hirap po na divided tayo. Kailangan one. Magkaisa tayo. We will convince one another. Palakasin natin ang isa't isa. Let's move forward to fight the battle as a family. Talunin natin ang diablo at conquer the community for Jesus. Amen ba? Amen. Conquer Antipolo Hills for Jesus. Amen. Conquer Antipolo City for Jesus. Amen. Conquer Rizal for Jesus.
bati-bati tayo. Remember his tactics. Remember. Huwag niyong kalimutan yung mga nabasa na natin kanina. Meron siyang gagamitin. Hindi yung katabi mo ang diablo. Pwede lang siyang gagamitin ang diablo. Amen? Kahit ako, kung hindi ako magbantay, pwede rin. Kaya na sinabi ng aklat ng Bible, watch and pray. Magbantay kayo. The devil is around, moving around to devour, looking someone to devour. Iikot siya. Hahanap siya ng patutulugin. Hahanap siya ng pusong patitigasin. O, may nakatulog na ba? Gising! Bangon! Taas ang noo! Taas ang ulo! Yung mga natulog dyan sa likod. Huwag natin pagtagumpayin ang diablo. Doon din, umiikot ang diablo, bayan, ikot sa Antipolo Hills, ikot doon sa Fatima Village, ikot doon sa Spider Lane, ikot, naghahanap ng bibiktimahin. Ito, may galit kay ganito, lalo ko itong gagatungan. Gagalitin ko ito para bukas, hiwa-hiwalay na sila. Alam niyo ba yun? Dapat maging matalino tayo sa taktika ng diablo. Minsan hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Minsan may pumunta doon sa Kids of the King. Maniningil. Galit na galit. Dire-diretso. At sinabihan ako, kasi ganito ka. Gulat ako. Wala mo lang itong kato-kato. May bisita ako sa harapan. Pastor. Tapos, dininan ko lang siya. Sabi ko sa kanya, okay. Sabi ni Pastor, buti hindi ka sumagot. Sabi ko nga, salamat sa Diyos dahil binago na ako. Dahil kung noon yun, tatayuan ko talaga siya, lalabanan ko siya. Amen? Amen ba? Dapat nagbago na tayo. Dapat hindi na tayo dati na palalaban. Huwag na. Ipabayan na natin sa Lord. Amen! O sige, tapos na tayo. Sabi na, stand together as one. Two are better than one. Sabi Lord, the Lord will fight for us and He shall hold our peace. Amen? Amen ba? Gusto niyo ba ng kapayapaan? O gusto niyo ng gulo? Pagkagising niyo sa umaga, gulo. Naalala ko talaga, noon yung mga kapitbahay namin ng mga lasing. Paglabas ng kali, sinong matarang dyan? Away tayo. Naghanap na ng away, maga pala, oh. Pagdating ng gabi, naghamon ulit ang away. Naghanap ng away dahil lasing. No? Ganyan po yung walang Diyos. Gusto lagi away. Gusto lagi giyera. Sa atin na meron tayong Panginoong Diyos, the Lord will fight for us. Ibigay natin sa Diyos. Amen? Sinabi ng Lord sa akin noong August 6, stand up. Don't worry anymore. Give it to me. Give all your worries to me. Yung worry mo sa KKCA, yung worry mo sa church, yung worry mo sa family mo, yung worry mo doon sa isang organisasyon, yung worry mo doon, ibigay mo sa akin lahat. And I will give you peace. So, ang salamat sa Lord. Salamat talaga sa Lord. Lagi akong excited. Kahapon nga, excited ako. Ang tagal kong sinundo kasi excited ako mag-preach sa Word of God. Are we excited for the coming crusade? Are we excited for the coming crusade? Lord, di pa nila masyado, Lord, na internalize, Panginoon. Itong mensahe na ito, kaya sisikapin ko na yung mga mensahe natin every Sunday, bukod sa naka-record, ay gagawa kami ng handouts
Precious kasi parang nalulungkot ako. Pero next time, mga youth, bring notebooks. Kopya kayo. Kasi kahapon natutuwa ako doon sa prayer fasting. Lahat ng prayer team nakasulat. Lahat ng mga sinasabi ko, sinusulat. Sabi ko, sana sa Zion Church ganito rin. Dapat nagsusulat din tayo kasi hindi naman natin matandaan lahat ng sinasabi ko kanina. Maliban lang, kung itong video na to ay paulit-ulit yung panoorin at may sulat nyo sa puso ninyo at hindi ito maagaw ng diablo. Amen? Sige, salamat sa mga nagsulat, salamat sa mga nag-screenshot, at salamat sa naka-memorize. Sa totoo lang, ngayon matandaan pa natin, paglabas natin mamaya at may nagtanong, hindi mo masabi lahat kasi nakalimutan mo na. Amen? So, tayo lahat ay tumayo at tayo mag-pray. Last na po yan na slide mo, Brother Mark. Okay. Praise God. Hallelujah. We worship you, Lord. Let us pray. Wala mo nang magpintuan. Let us pray. Yes, hallelujah. Father in heaven, through your Son, Jesus Christ, and with the fellowship of your Holy Spirit, Lord, hallelujah, salamat po, Panginoon. Pinakita niyo sa amin sa araw na ito na meron kaming laban. Meron kaming kalaban. Ngunit, Lord, hindi siya mananalo. Hindi niya kami matatalo kung ikaw, Lord, ang aming sandalan. Kung ikaw, Lord, ang aming isapuso. Kung ikaw, Lord, ang aming ipamuhay. Hindi kami matatalo, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Makapangyarihan na si Satan. Kaya niyang talunin ang mga tao na wala pa sa iyo, Panginoon. Pero kami na nasa iyo na. Kami na tumanggap na sa iyo. Kami na nagbabasa ng Bible. Kami na nananalangin. Hindi na po niya kami maisahan, Lord. Hindi niya kami pwedeng talunin, Panginoon. Dahil kami ay victorious warrior. We are the children of the mighty warrior. You are the mighty warrior, Jesus Christ. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Lord, we are the kings of the king. Mga anak kami ng hari. Hindi ka lang, Lord, basta hari. Ikaw ay hari ng mga hari. Kaya dapat kami ay matatag. Dapat kami standing firm in the battle because you have won the battle. Nanalo ka na, Lord. Tinalo mo na ang diablo nung ikaw ay mabuhay muli after 3 days. Nanalo na ka. Nanalo na po kayo, Panginoon. At kami, ng mga tagasunod mo, ay nanalo na po, O Diyos. Hallelujah, Lord. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang lahat ng pastor na nandito ngayon sa loob ng sanctuary, Father God. Lord, I pray for Reverend Gerald. I pray for Pastor Ben. I pray for Pastor Ariza. I pray for Pastor Precious, Father God. Lord, hallelujah. Even Pastor Evangelist Hans, Minister Pastor Amon, Pastor SP. Lord, have mercy on your leaders in this church. Help us to recognize the tactics of the devil. Help us to know who is our enemies. Lord, help us to be equipped. Lord, with your armor. Lord, we put on the full armor of God na hindi kami, Lord, madaya ng kaaway. And you have said, Lord, to be stand firm. Be strong in the Lord and in His mighty power. Hindi kami, Lord, ang tumayo sa sarili naming lakas. Dahil kapos kami sa lakas, Panginoon. Sablay kami sa lahat ng bagay. Kulang kami sa karunungan, Lord, kaya kailangan namin kayo. Tulungan mo ang Zion Church. Father,
fight with our enemies. Lord, Satan is our enemies. And you are our mighty warrior, Lord. Your word is our shield, O Father God. Your word, Father God, ay ang aming mighty weapon, Lord, na pagpatay namin sa kaaway. Help us to memorize your words. Help us to read your scriptures day and night. Help us, Lord, to remember the sermon, the preaching. Lord, hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat, Ama. From this day on, Lord, we will be revived because our theme for 2026 is to move forward. Moving forward is to evangelize. And the crusade is coming, Lord. And this is the time that we will move forward to evangelize. To look for souls, many souls to be evangelized. Lord is coming August 29. Thank you, Jesus. Use us all. Gamitin mo kami lahat, Panginoon. Hindi namin kaaway ang bawat isa. Si Satan ang aming kaaway, Lord. And you will fight for us. That is your promise this morning. You will fight for us. Lord, tinataas namin ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon. Ano man, Lord, ang hinaharap nilang struggles. Embrace them, Lord. Comfort them, Holy Spirit. Speak to them, Lord. Speak to them as you speak to us this morning, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Father God, I lift up to you all the members of Praise Team. Jesus. Lord, salamat po. Hindi karapat-dapat ang bawat isa pong magmamalaki. Hindi pwede ipagmalaki ang mga talents na binigay mo sa amin. Ang sinabi mo, Lord, use them. Use them for your glory. Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng aming praise team. Yung iba ay nanghihina. Ngunit salamat, Lord, itatayo mo sila muli. Itatayo mo sila, Lord, sa pamamagitan ng aming mga encouraging words. Sa aming mga prayers for them. We will remind them that you love them so much. You will remind them, Lord, Father, that they will use the talent, the abilities that you've given them to worship you, to serve you, Jesus, to stand up firm in the battle. Thank you, God. Lord, I lift up to you all the young people. Lord, salamat po. Gamitin po ang mga youth na ito, Panginoon, upang makaakay ng mga youth sa San Isidro High School, mga youth sa San Luis Elementary School, upang ang mga youth namin dito, Lord, ay magamit mo upang mag-akay ng maraming youth para sa August 29 at sa August 22 sa Inara Center, Panginoon. Salamat, Lord, tapos na po ang giyera. Tapos na po ang battle sa Zionist Assembly of the Lord Church. We will march forward, forward, forward to win souls. Salamat po, Panginoon, na maalala namin you are being faithful to us every day. You are faithful to your promises that you will never leave us nor forsake us. Kahit man lalipasan kami ng gutom, pero hindi kami namatay. Kahit hindi kami nakakain ng ilang meals, pero buhay pa rin kami. At malakas pa rin kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, na hindi niyo po kami pinabayaan sa mga pananakot ng kaaway. Thank you for the courage that you have given us now, Lord. I also lift up to you, Lord, the senior citizens of this congregation. Lord, I lift up to you, Father God, Sister Cory. Lord, Sister Faye. Lord, hallelujah, Pastora SP.
Lord, kahit ako yung mga parating na sa edad ng senior citizen, Panginoon. Gamitin niyo pa kami, Lord, habang kami ay nabubuhay. Give us the strength. Give us the divine strength, Lord, Father, to be used mightily for your glory. Salamat, Lord, that we will stand firm in the battle. Hindi na kami madadaya ng kaaway, Lord, because sa araw na ito, alam na namin kung paano siya labanan. Alam na namin, Lord, ang tactics niya. Alam na namin, Lord, kung anong gagawin namin. That's why, Lord, we will march forward for the coming revival sa August 22 sa Inaris Center. Sa revival, Lord, every Sunday. Sa crusade, Lord, sa August 29. Salamat, Lord. We have won. We are victorious, Father God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, na walang lalabas sa umagang ito na nadadaya pa rin ng diablo. Walang lalabas sa sanctuary ito na nalilito. Walang lalabas sa sanctuary ito na naguguluhan. Dahil malinaw ang iyong tinig. Malinaw ang iyong salita. Salamat po, Panginoon. Silyuhan niyo po ang mga salitang ito sa kanilang mga puso. Hindi man nila ito na isulat sa notebooks. Hindi man nila ito, Lord God, na record sa kanilang mga cellphone. But Lord, hallelujah, help them to write it in their hearts. Oh Father God, na hindi ito manakaw ng diablo. God, cover us with your precious blood from head to foot, Panginoon. That's, Lord, we will win the battle every day, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, mga salita sa araw na ito. Salamat sa iyong tinig na aming narinig sa araw na ito. Lalong-lalo na po ang aming mga kalalakihan sa church na ito. Lord, mahabag po kayo. Mahabag kayo sa mga haligi ng tahanan. Lord, palakasin niyo po ang mga mahaligi sa tahanan. Dahil kung mayroong isang haligi na matumba, na mabali, mawawasak ang tahanan, Panginoon. Ama, patatagin niyo po ang mga men of God in this church. Father God, embrace them. Hug them now, Lord. Right now, in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Thank you for your mighty moving right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the victory. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pastor Precious, pangunahan mo kami ng isang awitin, victory. The song of victory. Yes, Lord. Maraming salamat, Ama. Dahil ang Zion Church, kahit kailanman, Lord, hindi na po, Panginoon, Lord, madaya pa ng kaaway because we have won the victory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Precious, led us a victory song. Hallelujah. Espiritu ng panalangin. Awitin natin ito bisang ilang isang panalangin.
that you are our victorious King, the mighty warrior, that we will walk moving forward, O God. Moving forward, Lord, for your commandments to go out and make disciples of all nations. We will win the victory. We will win more souls, and we will win our brothers back to God, back to you, Lord, back to your altar, O God. Thank you, Jesus. Marami pong salamat. In Jesus' name, we thank and we pray. Everybody says, Amen. Amen. For the tithes and offering. Yes, sir. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Jesus. Naalala ko lang kanina, yan ko lang kayo nais. Kasi tumabi sa akin si Brother Aris. Tapos, itinanong lang siya about Diyos sa Biblia. Sabi niya siguro naman pag-usapan natin. Tapos, naalala ko lang yung sinabing ng ating speaker, si Bishop Arlene, yung helmet of salvation. Siya daw nilalagay sa ulo. Pero sabi ni Aris, sa paa daw nilalagay. Pero sabi ko naman kay Aris, sa kamay nilalagay. Kasi pag nagmumotor, alam ng bawal na walang helmet, nilalagay sa kamay. So, ibig sabihin, hindi tama yung saan nilalagay yung helmet. Sa ulo. So, naano lang kami, nagkatawa kami ni Brother Alice. Kasi nga, marami nga namang Kristiyano, hindi nilalagay yung helmet of salvation sa ulo, kundi sa paa at sa kamay. So, kailangan talaga nilalagay yung helmet of salvation sa ulo para lagi natin nasa isip yung salitang kaligtasan. Amen po ba? Naano ko lang kanina kasi medyo masiyahan kami ni Alice kasi si Alice nagtatanong tinutulong ni Bishop kanina nagtatype siya. Akala ko kung ano yung tinatype niya. Alam ko love letter kay Sister Mary. Hindi pa lang. So, dako na tayo sa pagbibigay, kapatid. At handa na ba tayo magbigay sa Diyos? Meron lang akong nabasa. Actually, matagal na to. Kaya lang ngayon ko lang talagang iyaano. Tungkol sa paghahandog sa Diyos. Dito, sabi sa Mateo chapter 5, pakinggan niyo mabuti pa. Sa Mateo chapter 5, verse 23. Kaya kung mag-aalay kayo ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mo may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Tingnan niyo kaya kung mag-aalay, wala kasi ako salamin, sorry kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, sabi ng verse 24, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog ka sa Diyos. Tingnan niyo yung kondisyon sa pagbibigay. May kondisyon pa rin sa pagbibigay. Hindi dapat masama ang loob natin. Hindi rin pwedeng may masama ang loob sa sino man, sa kapatid mo, nang hindi kayo nag-aayos kasi hindi pala tama. Dapat pala, yung kusang loob mong pagbibigay, apart pala yun, kapag may sama ka ng loob, huwag ka magbibigay. Kasi kapag masama ang loob mo, iwan mo muna raw dito, makipag-ayos ka muna. Kasi hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang magbibigay ng may sama ng loob. Alam niyo, kapatid, ang natutunan ko lang sa buhay sa pagbibigay,
kapag ka nagbigay ka, tama ang sinasabi ng salita ng Diyos na buong puso mo magbigay. Na hindi ka napipilitan, wala kang sama ng loob. Alam niyo bakit? Nasasabi ng Mateo chapter 5 yun. Kasi kada bigay mo dito sa paghahandog, alam niyo kung bakit gusto magpatawaran kayo? Kasi minsan masama ang loob mo sa pagbibigay.